Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po ninyo ang inyong mga katabi at sabihin ninyong, pamilya tayo. Lagi po nating tatandaan na ang pamilya ay isang tahanan na kung saan dapat dito natin nararanasan ang pagtahan at ang pagtahan. Nito pong school year 2023 to 2024, nabigyan po ako ng pagkakataon para po makapagturo ng religious education sa isang Catholic school sa amin pong probinsya sa Oriental Mindoro. Pagkatapos po nung klase namin, magbe-break na po ang aking mga estudyante. Magre-recess na po sila. Napukaw po ang aking pansin sa isang estudyante kong babae na hindi umaalis sa kanyang kinauupuan. Hindi siya magre-recess sa madaling salita. Siya po'y aking kinausap out of my curiosity. At ang sabi ko sa kanya, Ineng, bakit hindi ka umaalis sa iyong kinalulugaran at bakit hindi ka ata magre-recess? Alam nyo, ang sagot niya sa akin ay, Father, pagod po kasi ako. Gusto ko po kasing makahinga at makapagpahinga. At the back of my mind, I thought, na kaya napagod ang batang ito kasi ang daming requirements sa school. At muli akong nagtanong sa kanya, bakit ka naman napagod? Ang sabi niya sa akin, Father, hindi po ako napapagod dito sa school. Hindi po ako napapagod sa mga gawain dito sa eskwelahan. Alam niyo po, yung pagkapagod ko ay dahil sa aming pamilya, dahil sa aming tahanan. Ako ho'y nagulat. Kasi ang inaasahan ko, sa loob ng tahanan, kasamang yung pamilya, kasama si nanay at si tatay, kapag pagod ka sa eskwelahan, makakapagpahinga ka. Magiging ikaw sa loob ng tahanan. Pero baliktad yung karanasan ng batang ito. At sabi pa niya sa akin, Father, pag hindi ka naman napagod, wala ka namang ginagawang masama, pero lagi kang tinutungayawan ni nanay at ni tatay. Tapos si nanay at si tatay madalas pang mag-away. Tapos sa halip na makapag-aral ka ng mabuti, utos si nanay dito, utos si tatay doon. Hindi ko na maintindihan. Hindi ho ako makapagpahinga sa sarili ko pong pamilya, sa sarili naming tahanan. And I was saddened. Nalungkot ho ako. Mga kapatid, ang pamilya ng Diyos ay isa pong tahanan na kung saan dapat dito tayo ay nakakatahan at nakakatahan. Iba-iba ho ang mukha ng bawat pamilya. Iba-iba ho ang karanasan sa bawat tahanan. May pamilyang masaya, may pamilyang malungkot, may pamilyang kontento, may pamilyang hindi makontento, may pamilyang mahirap, may pamilyang mayaman, may pamilyang matured mag-isip, may pamilyang immature mag-isip, may pamilyang okay lang, may pamilyang nako, talagang kailangan po ng tulong. Hindi ho perpekto ang bawat pamilya. Lahat po tayo ay may kakanyahan sa bawat pamilya. Lahat po tayo may kanya-kanyang karanasan sa pamilya. Pero sa kabila ng pagiging imperpektong individual, tao at pamilya, niyakap at itinuring pa rin tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang kapamilya dahil sa kanyang wagas at dakilang pag-ibig sa ating lahat kahit hindi tayo karapat-dapat. Kahit tayo marumi, minsan, kahit tayo makasalanan, minsan, kahit hindi natin siya pinipili, minsan. Pero ang turing pa rin niya sa atin ay isang pamilya. Yan po yung pagninilayan natin ngayong linggong ito. Sapagkat narinig po natin sa ating Ebanghelyo mula kay San Marcos, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, sinong aking ina at mga kapatid? Ito ang aking ina at mga kapatid. Hindi po tayo biological brothers and sisters.
Hindi ho tayo magkakadugo. But beyond that, iisang dugo ang pinagsasaluhan natin ngayon. At yon ay ang dugo na nagmula kay Kristo. Buhat nang siya'y nagsakripisyo. Buhat nang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat ng mga makasalanan, ay naging isang tunay na pamilya niya tayo. Ako po ay dayo lamang. Hindi ho talaga ako taga dito sa Batangas. Bagamat yung sa father side ko po ay taga Malvar, Batangas, pero lumaki ho ako sa Oriental Mindoro. Nabigyan lang ho ako ng pagkakataon para magkaroon po ng immersion and exposure dito nung ako po'y diakono. But you know, every time na bumabalik-balik ako dito, at kaya ako'y bumabalik-balik dito, though we are not biological brothers and sisters, hindi tayo magkakadugo, pero para sa akin, kapamilya ko kayo. Dahil ramdam ko yung pagtanggap ninyo sa akin dito. Ramdam ko yung pagmamahal ninyo sa akin dito kahit hindi ninyo ako lubos na kilala. Why? Because we are all brothers and sisters of Christ. Yan ang nag-uugnay sa atin. Yan ang nagpapaisa sa atin. Kaya may dahilan upang mahalin, igalang ang bawat isa sa ating lahat. Tama o mali? Kaya naman po mga kapatid, ang nais po ng ating Panginoong Kristo sa atin ngayon na maganda po nating mapagnilayan at mapagsumikapang isabuhay. Kung kapamilya ang turing sa atin ni Jesus, then magpaka-pamilya tayo sa bawat isa. Magpaka-katoliko tayo sa bawat isa. Magpaka-Kristiyano tayo sa bawat isa. Remember this, ang tunay na kapamilya ni Jesus, una sa lahat ay nagsisisi at hindi naninisi. Narinig po natin sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nanisi si Adan kung bakit siya'y nagkasala, kung bakit nalaman niya ang katotohanan na siya ay hubad sa harapan ng Diyos. Nanisi siya at ang sinisi niya ay si Eva, ang babaeng ibinigay ng Diyos sa kanya. Marahil ho, sa buhay po natin, nakaranas na ho tayong manisi. Aminin man natin o hindi, this is a common experience for all of us. Kapag may nangyayaring hindi maganda sa pamilya, maninisi tayo. Ikaw kasi, bakit mo kasi pinagbenta yung bahay natin at lupa? Ikaw kasi, bakit kasi nangutang ka ng nangutang, yan tuloy tambak ng utang natin. Ikaw naman kasi, bakit hindi ka nag-aral ng mabuti, yan tuloy hindi ka nakagraduate ngayon. Ikaw naman kasi, bakit kasi ang pilyo-pilyo mo, ganyan ang ugali mo, ang sama-sama, yan tuloy, wala tayong magandang kinabukasan ngayon. Dito ho sa ating parokya, common din ho ang manisi. Sisisihin, bakit kasi ang supla-suplada mo, kaya wala tuloy magsimba ngayon. Ang sama-sama kasi na ugali ng paring ito, kaya tuloy walang nagsisimba ngayon. At kahit saan tayo magpunta, very common yung paninisi. Pero, bilang isang pamilya ng Diyos, bagamat naunawaan niya na minsan nakakapanisi tayo, it's okay. Pero kung alam nating mali ang manisi ng kapwa na hindi naman nasusolusyonan ng tama ang bawat problema at pagsubong kinakarap natin, then we have the responsibility to cut it down. Naputulin natin ang paninisi sa bawat isa dahil walang magandang pupuntahan ito, makakapanakit lamang tayo ng ating kapwa. But instead, tingnan natin ang ating puso. Tingnan natin ang ating sarili. Tingnan natin ang ating pagkatao. Tingnan natin ang ating buhay. Ano ba yung kulang sa akin? Ano ba yung pagkakamali ko? Ano ba yung pagkakasala ko? At sa harapan ng Diyos, salit na siya'y sisihin at ang iba'y sisihin, magsisi sa Kanya upang ang puso natin bilang Kanyang kapamilya ay unti-unting baguhin at panibaguhin. Yan po yung una. Ang tunay na kapamilya ni Jesus ay nagsisisi at hindi naninisi. Pangalawa, ang tunay na kapamilya ni Jesus ay sumasampalataya at hindi pinanghihina. Ito po yung mensahe sa ating ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Kung bakit si San Pablo ay may pagtitiis, pagsisikap at pagtsatsaga na ipalaganap ang mabuting balita at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng ating Panginoong Kristo, it's because of his faith. Dahil sa kanyang pananampalataya. Malinaw sa kanyang pananampalataya. Kaya pinaninindigan niya ito, pinangangatawanan niya ito. Tanungin po natin ang ating sarili, kumusta ang aking pananampalataya? Ako ba'y pinanghihina na? Marahil, may mga karanasan po tayo sa ating buhay na down na tayo. Humiliated na tayo. Stress na tayo. Walang-wala na yung pananampalataya natin. It's because ng mga problema at pagsubok na kinakarap natin sa ating buhay. Pero the more na nahihirapan tayo, the more na nasasaktan tayo, the more na nagdududa tayo, the more na parang ang buhay natin ay patapon na lamang, the more na hindi tayo komportable, the more na kailangan nating sa Kanya ay lumapit at kumapit ng mahigpit, ng may malalim at matibay na pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa Diyos, kay Jesus, sa banal na Espiritu. Why? Because we need faith for us to survive in this life. And because of that faith, madidevelop ang ating personal and intimate relationship with Him. There's no reason at all na tayo nagkakatipon dito bilang isang pamilya kung wala naman tayong pananampalataya. Kaya sana ho matatapos ang banal na misang ito. Your heart is filled with faith from God. Yun po yung pangalawa. Ang tunay na kapamilya ni Jesus ay sumasampalataya at hindi pinanghihina. Tingnan nga ho ninyo ang inyong mga katabi, mukha bang nananamlay na, papatay-patay na, patulog-tulog na, o buhay na buhay pa rin. Amen? Pangatlo, at bilang panghuli mga kapatid, ang tunay na kapamilya ni Jesus ay tumatalima at hindi naninira. Ayan na po. Narinig po natin ito sa ating Ebanghelyo mula kay San Marcos. Ang sabi ni Jesus, sapagkat ang sinumang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Kaya nga ho yung mga nanay at tatay, kapag hindi sumusunod sa kanilang mga anak, ay talaga namang naiiyamot, naiinis ho, ay parang hindi kita anak, parang hindi ka nanggaling sa aking sinapupunan, ay bakit napakatigas ng ulo mo, bakit napakapasaway mo. Kapag hindi tayo sinusunod ng mga taong nasa paligid natin, ang pakiramdam natin na hindi tayo mahal. Ganon din ho ang pakiramdam ng Diyos. Paano tayo may tuturing ng Diyos na kanyang kapamilya kung hindi tayo tumatalima sa kanyang kalooban? Kung ang laman lamang ng puso natin ay paninira ng ating kapwa. Alam nyo ho, si Jesus, nakaranas din po siyang siraan. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo mula kay San Marcos. May nagsabi po sa kanyang nasisiraan siya ng bait. May nagsabi rin po sa kanyang inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. May nagsabi rin po sa kanya na siya inaalihan ng masamang espiritu. Could you imagine? Tagapagligtas, mabuti, banal, mapagmahal, mapagmalasakit, mapagpatawad, Diyos, Panginoon nating lahat, nagsakripisyo para sa ating lahat. Pero anong ginawa pa rin sa kanya? Siniraan pa rin siya ng siniraan. Paano natin masasabing kapamilyang bawat isa kung tayo ay nagsisiraan? Ang paninira ng kapwa ay kasalanan dahil nakakawasak ito ng puso ng ating kapwa. Nakakawasak ito ng pagkatao ng ating kapwa. Nakakawasak ito ng pamilya. At higit sa lahat, nakakawasak ito ng ugnayan natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa halip na tayo manira ng manira, pasintabi ho sa may pangalang Marites, pero hindi ho yun ang ibig ko sabihin. Yung Marites ng Marites na madalas natin ginagamit na termino ngayon. Yung nakikipag-chismis, ay nakaho, kailangan na ho nating sa Diyos ay tumalima sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Kapag ho tayo ay nagsisi at hindi ang nanisi, kapag ho tayo ay sumasampalataya at hindi pinanghihina,
kapag po tayo ay tumatalima at hindi naninira. Totoo, tunay, at ganap tayong kapamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo ang aking ina at mga kapatid. Sabihin ninyo sa inyong mga katabi, with faith and conviction, pamilya tayo. Amen.